Kabanata 811. Northern Pattern. Ang Palace Master ng Regal Palace, ang alamat sa ibang bansa, si Tyr Somers. Naramdaman ni Zillian na manhid ang kanyang ulo at halos sumigaw, "Tama, ikaw. Ang pangalan mo ay Tyr Somers. Ikaw ang alamat mula sa ibayong dagat, ang gay na iyon na tinawag na Diyos. Tyr Somers, ikaw ang Tyr Somers na iyon." Biglang nautal si Zillian dahil nakakita siya ng balita tungkol sa Regal Palace sa ibayong dagat. Ang balita ay nagsabi na ang Palace Master ng Regal Palace, si Tyr Somers, ay mahigit 20 taong gulang lamang at isang tao mula sa Celestial Empire. Simula noon, matagal nang hinangaan ni Zillian si Tyr bilang kanyang idolo. Hindi siya makapaniwala na nakatayo ngayon sa kanyang harapan ang kanyang idolo, at siya pa nga ang kanyang superior. Ang kapalaran ay isang mahiwagang bagay. Hindi maitago ni Zillian ang excitement. Habang nakayuko siya sa Tyr, sinabi niya, "Principal of the Northern Six Doors, Zillian, greets the Gate Master." Dahil nakayuko si Zillian, natural na yumuko rin si Pon kay Tyr. Wala pang kalahating oras, nakarating na silang apat sa isang restaurant. Sa pagpapagamot ni Zillian at Pon, umorder sila ng mesa na puno ng mga ulam. Dahil naging walang galang sila kay Tyr, pinarusahan sila ng 3 shot ng alak. Hindi naman ito pinansin ni Tyr. Sa loob ng maikling panahon na ito, masasabi niya na silang tatlo ay mainit ang dugo, ngunit sa parehong oras, mayroon silang integridad. Noong unang dumating si Tyr sa Hilaga, iniisip niya kung paano lumikha ng sarili niyang koponan, ngunit ngayon, hindi na niya kailangang pag-isipan pa ang tungkol dito. Naniniwala siya na sa kanyang kasalukuyang paglalakbay sa Hilaga, makakakuha siya ng maraming maaasahang kapatid. Pagkatapos uminom ay nagkwentuhan silang apat ng matagal. Mula sa kanilang talakayan, naunawaan ni Tyr ang pattern sa Hilaga. Sa katotohanan, ang Hilaga at Timog ay magkatulad, ngunit dahil sa mga away sa nakalipas na ilang taon, walang super first class na kilalang pamilya ang lumitaw sa Timog. Iyon ang dahilan kung bakit ang Timog ay mas mahina kaysa sa Hilaga. Iyon ang katotohanan. Samantala, sa Hilaga, maraming kilalang pamilya. Kung ikukumpara sa Timog, mas maunlad sila. Sa Hilaga, maraming maimpluwensyang pamilya, gaya ng pamilyang Somers at pamilyang Willow. Ang dalawang pamilyang ito ang pinakamaimpluwensyang first class na prominenteng pamilya sa Hilaga. Gayunpaman, kahit na pareho silang mga pamilya sa unang klase, ang pamilyang Somers ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa pamilyang Willow. Pagkatapos noon, naroon ang 4 na dakilang angkan ng East Province. Ang sabi-sabi ay hindi sila kilalang pamilya, ngunit kung pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan, sila ay kapantay ng isang kilalang pamilya. Kasabay nito, ang pinuno ng 4 na angkan, si Luke Mills, ay isa sa 3 napakalakas na mandirigma sa Hilaga. Sa 3 pinakadakilang kapangyarihan sa Hilaga, si Luke Mills, ang pinuno ng 4 na angkan, ay nasa pangatlo. Sa pangalawang pwesto ay si Excalibur Willow, ang hari ng espada mula sa pamilyang Willow, habang nasa unang pwesto ay ang maalamat na matandang lingkod na nagsilbi sa ulo ng pamilyang Summer. Sa isang pattern na tulad nito, ang Hilaga ay umunlad ng husto. Noong bago sila pinagtaksilan ng Holy Tiger, ang Six Doors ang may pinakamaraming impluwensya at kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkakanulo, bumagsak ang katayuan ng organisasyon. Higit pa riyan, sa loob ng 2 taon, naging corrupt ang mga member ng Six Doors. Kaya sa puntong ito, matagal nang minamaliit ng pamilya Willow at pamilya Somers ang organisasyon. Samantala, alam ng Six Doors na wala silang paraan para makontrol ang 2 pamilya, kaya inilipat ng principal mula sa Drawford Province at Ormer City ang kanilang base camp sa Ridgeway Province. Sa 3 sikat na lalawigan sa Hilaga, ang Ormer City at Drawford Province ay nakabuo ng mga kilalang pamilya. Sa makatuwid, wala nang awtoridad ang Six Doors sa mga lugar na iyon. Para naman sa Ridgeway Province, kahit nandoon ang 4 na dakilang angkan, walang mga kilalang pamilya. At dahil gusto ng 4 na angkan na maabot ang kanilang layunin na maging isang kilalang pamilya, gusto nilang hiramin ang kapangyarihan ng Six Doors para lumikha ng madaling breakthrough point para sa kanila. Kaya, halos lahat ng hilagang miyembro ng Six Doors ay pumunta sa Ridgeway Province at umani ng mga benepisyo mula sa mga pamilya. Dahil ang Ridgeway Province ay kung saan matatagpuan ang pangunahing punong tanggapan ng Hilagang Six Doors, ang lugar ay puno ng mga bulok na ahas. Matapos marinig iyon, naramdaman ni Tyr na ang Hilagang Six Doors ay napakabulok, sobrang bulok-bulok sa kaibuturan.
Ang underground boss ng Garza City, si Hugh Quad, ay kaya niyan. Hinaplos ni Tyr ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at idinagdag, kahapon, pagdating ko, nasangkot ako sa ilang insidente ng Red Spider. Noong oras na iyon, nang sabihin ng kalbo na siya ay kampa ni Hugh, si Tol Moxie ay agad na nagbago ng kanyang saloobin sa kanya. Sumagot si Chasing Wind, Gate Master, bago kumita ng malaking kayamanan si Hugh sa pagbebenta ng mga lumang antik at black engineering, mayroon ng higit sa isang underground boss sa Garza City. Gayunpaman, 1.5 taon na ang nakalilipas, matapos ang 4 na great clan na tumutok sa pamilyang Yonder, sinamantala ni Hugh ang pagkakataong lumago. Sa loob ng 1 buwan, nagawa niyang tanggalin ang bawat isa pang underground na boss sa Garza City at naging isa. At ang tanging boss ngayon, siya ang may kontrol sa buong Ridgeway Province sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga si Tyr. So, hindi naman exaggeration ang pagtawag sa kanya na tyrant ng underground world sa Ridgeway Province, di ba? Oo, ito ay talagang isang katotohanan. Sinabi ni Tyr, ang 4 Gate Masters of 6 Doors ay nangangasiwa sa 4 na magkakaibang lugar. Ang kapangyarihan ni Hugh ay nagmumula sa 4 na dakilang angkan na sumusuporta, tama ba ako? Tama. Sabay na tumango silang tatlo. Nagpatuloy si Tyr, maliban sa 4 na dakilang angkan, ang 6 Doors ay dapat na lubos na makapangyarihan. Si Chasing Wind at ang iba ay nakaramdam ng panghihinayang sa sinabi ni Tyr. Isang underground warlord ang naging ganito kalakas. Kahit na dapat may mabuti at masama, paano siya naging ganito kalakas sa tulong lamang ng 4 na dakilang angkan? Sa katotohanan, ito ay dahil maliban sa 3 mendito, ang iba pang 5 sa 8 principal ay napakalapit kay Hugh. Pinili pa nilang dumalo sa birthday party ni Hugh, imbes na sa banquet si Tyr, ang bagong Gate Master. Mula sa puntong ito, maaari nilang sabihin kung ano ang mali. Tumayo si Tyr. Lahat ba ay busog na? Oo, busog na kami at wala nang mapaglagyan. Tumayo na rin si Chasing Wind at ang iba, ramdam na nila ang kakaibang aura mula kay Tyr. Halos magkasabay na naramdaman ng tatlo ang pagkulo ng malamig nilang dugo na hindi mapigilan. Kabanata 812. Nagsimula ang pagbubure ng damo. 2 taon na ang nakararaan, walang magawa silang manood habang ang 6 Doors ay sumuray-suray sa landas ng kabulukan. Ngunit ngayon, na may matibay na suporta sa likod nila, sa wakas ay magagawa na nilang lahat para sa kapakanan ng kanilang pananampalataya at integridad. Napatingin si Tyr Summer sa kanyang wristwatch at nagutos, 2:00 na ng hapon. Bibigyan kita ng 3 oras para maghanda. Makipag-ugnayan sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo na nagtatrabaho sa ilalim mo at yayain silang magtipon sa punong tanggapan. Naiintindihan. Hindi nagtanong ang tatlo sa intensyon ni Tyr. Gayunpaman, gumawa sila ng kanilang sariling mga conclusion at sumang-ayon dito. Kasabay nito, si Chasing Wind at ang 2 pa ay nagpunta sa kanilang magkahiwalay na paraan upang mangalap ng lakas tao. Si Tyr, sa kabilang banda, ay bumalik sa hilagang punong tanggapan ng 6 Doors. Pagkabalik, pinatawag niya ang Leafy Flight, Marley, at Loki sa kanyang opisina. Gate Master. Tumango si Tyr. Bibigyan kita ng 2 oras para maghanda at mangalap ng impormasyon sa bawat krimen na ginawa ni Hugh Quad sa hilagang martial arts community sa mga nakaraang taon. Ihatid ito sa aking opisina sa anyo ng isang dossier. Natigilan silang tatlo. May bahagyang pagkunot sa pagitan ng mga kilay ni Tyr. Ano? May problema ba? Wala. Umiling si Leafy Flight. Speaking of Hugh Quad, marami na siyang nagawa sa East Province sa mga nakaraang taon. Masyadong hindi mabilang ang mga krimen na ginawa niya para mabanggit sa mga salita. Lahat ng ginawa ni Hugh Quad ay tinakpan ni Bobby Left. Kailangan mong dumaan sa ilan sa mga head honcho ni Bobby Left para kunin ang impormasyon at mga dokumentong gusto mo. Naningkit ang mga mata ni Tyr. Kailangan ko ba ng pahintulot mula sa mga prinsipyong iyon kung gusto kong imbestigahan at harapin si Hugh Quad? Pakiramdam ni Tyr ay katawa-tawa ito. Inilabas niya ang kanyang Gate Master token at inihagis ito sa desk. Kunin mo ito at kunin mo. Kung sino man ang manggahas kay Eyeball, ipapatay sila pagkatapos ay magulat sa ibang pagkakataon. Gayun din, masusing imbestigahan ang iba pang 5 prinsipyong tirahan sa aking pangalan. Ang Chasing Wind, Zillion, at Po ng mga exception. Kung may makitang kaoy na hinalang bagay, dalhin sa akin. Napabuntong hininga si Leafy Flight at ang iba pa.
Inaasahan na nilang gagawa ng aksyon si Tyr sa simula, ngunit hindi nila naisip na siya ay napakadirekta at determinado. What? Don't have the guts to do it. Tinignan ulit ni Tyr ang tatlo. Gagawin namin. Kinuha ni Leafy Flight ang token sa mesa, saka tumalikod at umalis sa opisina ni Tyr kasama sina Loki at Marley. Nang hapong iyon, habang si Bobby left at ang iba pang 5 prinsipyo ay dumalo sa piging ng kaarawan ni Hugh Quad, ang Underground Emperor ng East Province, ang hilagang-hilaga ng punong tanggapan ng Six Doors ay nakabukas sa labas. Nang bumalik sina Chasing Wind at Zillian sa kani-kanilang teritoryo, agad nilang nakipag-ugnayan sa kanilang mga pinagkakatiwalaang kapitan at tinipon ang kanilang mga tauhan para sumugod sa punong tanggapan ng Six Doors. Bago pumunta sa Hilaga, narinig ni Tyr ang mga alingaw-ngaw na ang Six Doors ay may kakila-kilabot na presensya, kasama ang mga miyembro nito na scattered sa buong bansa. Kunin ang Strego City na nasa ilalim ng jurisdiction ng Green Dragon bilang isang halimbawa. Si Julio Morgan ang prinsipyo ng Six Doors sa Timog. Nang patayin ni Tyr si Pendragon, si Julio ang nagtipon ng libu-libong kalalakihan upang palibutan ang hotel sa loob ng ilang oras. Sa kabila ng bilang kasama na rin ang mga miyembro ng karatig na lungsod, libu-libo pa rin ang nagmula sa Timog lamang. Ang orihinal na sukat ng Hilaga ay mas malaki kaysa sa Timog. Tinasabing noong panahon ng paghahari ng Holy Tiger, ang lahat ng miyembro ng Six Doors hanggang Hilaga ay umabot sa halos 8,000 lalaki. Nang magrebelde ang Holy Tiger, humina ang organisasyon. Ngunit sa kabila ng malagim na sitwasyon, halos 5,000 tauhan pa rin ang natitira. Ang 8 prinsipyo ay itinalaga na ang bawat isa ay mayroong hindi bababa sa 500 miyembro sa kanilang utos. Kaya naman, ang Chasing Wind at ang iba pa ay maaaring magpakilos ng 1,000 miyembro upang magtipon sa punong tanggapan sa loob ng 2 oras. Kasabay nito, ginamit ng Leafy Flight at ng iba pa ang Tyre's Gate Master Token at direktang pumasok sa archive sa ilalim ng jurisdiction ni Bobby Left upang kunin ang mga nangungunang lihim na tala sa Hugh Quad. Tinalubong sila ng pagtutol. Gayunpaman, tulad ng iniutos ni Tyr, ang sinumang lumaban ay direktang napapawi. Pagsapit ng 4:30 PM, nakolekta ng Leafy Flight at ng iba pa ang lahat ng ebidensya ng mga krimeng ginawa ni Hugh sa mga nakaraang taon, habang pinangungunahan din ang sunod-sunod na pagwawalis sa mga mansyon na kabilang sa ilang mga prinsipyo. Nang sa wakas ay makarating sila sa mansyon ni Bobby, sinalubong sila ng matinding pagtutol ng mga security guard sa kanyang tirahan. At ang mga security guards na ito ay sa katunayan, mga lalaki mula sa Six Doors. Lahat sila ay mas mataas sa junior captain. Kabilang sa 5 prinsipyo, si Bobby Left ang naging backbone. Sa mga nakalipas na taon, siya ang pinakamalapit kay Hugh Quad at sa 4 na dakilang angkan ng East Province. Siya rin ang umani ng pinakamaraming benepisyo. Kaya naman tumira si Bobby sa pinakamagagandang villa. Ang lahat ng inilagay niya sa loob ng mga dingding nito ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nang dumating ang Leafy Flight sa tirahan ni Bobby kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Six Doors, naharang siya ng mga security guard. Pumunot ng baril ang security guard na nangunguna at itinutok sa Leafy Flight at sa kanyang partido. Lumubog ang mukha ni Leafy Flight. Itinuro niya ang uniforme na suot niya na senyales na kasama niya ang Six Doors at sinabing, hindi mo ba alam na taga Six Doors tayo? Siyempre alam ko, ang ulo ng mga security guard ay tumalsik sa pang-aalipusta. And, so what? This is the mansion of Principal Bobby Left. Anong negosyo mo? Gumawa ng search warrant si Leafy at nilinaw, pumunta kami para halughugin ang Principal Bobby's residence sa ilalim ng utos ng Gate Master. Please get out of the way. Gate Master. Sunod-sunod na tawanan ng grupo ng mga security guards. Gate Master. Anong Gate Master? So, you plucked up some courage. Is this really a place for you to waltz into just because you express a desirte? Umalis. Kumunat ang noo ni Leafy Flight. You lot are also from Six Doors, di ba? How dare you sway the Gate Master's orders? Umalis ka. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Northern Principal Bobby has the final say, mayabang na sagot ng security guard. Kalimutan ng Leafy Flight, kahit si Tyr mismo ang tumayo sa harapan nila, hindi siya seseryosohin ng mga ito. What Gate Master? You tell him to come here and we'll see just how capable he is. He dares to search the Principal Bobby's residence. At saka, sa anong dahilan niya inutos ang paghahanap na ito?
Sabi ng pinuno ng mga security guard na may walang katulad na yabang. Noon ay narinig ang isang glacial voice mula sa likod ng Leafy Flight at ang iba pa, ang laking bibig. Kailan pa nagkaroon ng say si Bobby Left sa Six Doors? Pinaghihinalaan ko na nakikipagsabuatan siya sa mga miyembro ng local na underground world. Nandito ako para alamin kung saan nanggaling ang kanyang Grand Villa, kung mayroon siyang mga Red Spider na nakatago sa loob, at kung ginagamit niya ang kanyang autoridad para sa pansariling kapakanan. Ito ba ay sapat na dahilan? Ang dumating ay walang iba kundi si Tyr Summers. Kabanata 813. Kalungkutan para sa Holy Tiger. Nakakunot ang noo ng pinuno ng security guards habang nakatitig kay Tyr Summers. And who are you? Ako si Tyr Summers, ang bagong halal na Northern Gate Master of Six Doors, sabi ni Tyr habang papalapit. Ano? Masama ba ang tingin mo sa akin? Ano sa tingin mo? Nagmura ang security guard. Malinaw na hinahamon niya si Tyr. Itatapon na sana niya ang gun na nakasabit sa kanyang baywang. Gayunpaman, ang kanyang mga daliri lamang ang nakasara sa hawakan ng sandata, isang lamig ang kumalat mula sa kanyang lalamunan. Sa ilang mga punto, isang scalpel na kasing manipis ng pakpak ng sikada ang inilagay sa kamay ni Tyr at naputol niya ang lalamunan ng security guard. Napatulala ang lahat sa prangka ni Tyr. Inalis ni Tyr ang scalpel sa kanyang kamay at tumingin kay Leafy Flight at sa kanyang mga tauhan. Hindi ko ba nilinaw sa sarili ko na maaari kang gumamit ng maraming token? Nakalimutan mo ba na may karapatan kang patayin ang mga suwail? Oo. Taka lang nag-react si Leafy Flight at ang iba pa at bumunot ng kanilang mga armas. Gayunpaman, wala silang pagkakataong kumilos. Ang natitirang mga security guard ay nagwala matapos mapanood ni Tyr ang pagpatay sa kanilang pinuno. Sa kanyang bilis, sa kanyang mga pamamaraan, at sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang gate master, paano pa sila maglalakas loob na gumanti? Kung gagawin nila, hindi ito naiiba sa paghahanap nila ng kamatayan. Ang grupo ng mga gwardya ay nagbigay daan kay Tyr at sa kanyang mga tauhan. Nakasunod si Leafy Flight at ang iba pa sa likod ni Tyr habang papasok sila sa mansyon ni Bobby Left. Ang palamuti sa loob ng villa ay maaaring inilarawan bilang maningning at kahanga-hanga. Doon nagagawa ng ginto at jade sa isa't isa. Tinataya ni Tyr na ang naturang villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. Bilang karagdagan, ang mga remodelings ay nagkakahalaga ng ilang milyon sa pinakamababa. Sa wakas, pinag-aralan ni Tyr ang mahahalagang flora na nakaayos sa lahat ng dako sa villa, ang asul at puting porselana na mga vase sa bulwagan, at ang iba't ibang anti-gong kaligrapya at mga pintura na nakasabit sa mga kabinet. Ang iba't ibang gamit sa loob at labas ng tirahan ay nagdagdag ng halagang daan-daang milyon. Bigla akong naawa kay Holy Tiger. Ang damdaming ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang ang banal na tigre ay tumalikod mula sa Six Doors para sa 1 toneladang ginto, naghanda siya ng isang ginintoang daan para sa mga lalaking nasa ilalim niya. Gaano karaming pera ang natanggap ni Bobby Left mula sa mga pamilyang ito, at underground na grupo sa Hilaga sa nakalipas na 2 taon para sa isang prinsipyong tulad niya na magkaroon ng ganoong kalaking yaman. Minsang umikot si Tyr sa villa at sa wakas ay nakarating siya sa isang pader sa ikalawang palapag. Pakiramdam niya ay may kakaiba dito, kaya't likas niyang ibinagsak ang kanyang kamao sa dingding, ang malagamba na mga bitik ay kumalat sa dingding bago ito bumagsak sa isang matunog na kalabog. Ang susunod na nangyari ay maaaring magdulot ng kakaibang iisipin sa sinuman. Bumubuhos ang malalaking tambak na berde. Sila ay mga perang papel. Hindi mabilang na mga perang papel mula sa iba't ibang bansa. Itinago ni Bobby Left ang mga perang papel sa dingding. Nang walang haligi na nakasuporta dito, isang malusog na bante ang nakasalansan sa paanan ni Tyr. Ang Leafy Flight at ang iba pa ay nadama na para silang nakakaranas ng pag-aresto sa puso sa nakita. Ano ito? Wala sa kanila ang nakakita ng ganoon kalaking pera sa kanilang buhay. Gate Master. Tumakbo si Leafy Flight sa gilid ni Tyr. Siya ay nabigla kaya siya ay na-immute. Anong gagawin natin ngayon? Kumuha ng litrato. Huwag kang gagalaw ng kahit ano sa kwartong ito. Tinitigan muli ni Tyr ang malaking tambak ng mga perang papel at nagutos, kumuha ka ng ilang lalaki para ayusin ang mga ito, pagkatapos ay itayo muli ang mga pader. Dumating lang si Tyr para imbestigahan ang mansyon ni Bobby sa isang kapritsyo. Ang paggawa nito ay isang mapanganib na hakbang.
Pagamat siya, bilang isang gate master, ay may karapatang gawin ito, kailangan niyang dumaan sa iba't ibang nakakapagod na pamamaraan upang maisigawa ang anuman. Ang mga pandiwang utos ni Tyr ay hindi naaayon sa mga patakaran. Kung direktang kinumpis niya ang mga ari-arian ni Bobby, malamang na magdulot ito ng mas malaking gulo. Hindi sulit na gawin ang mga bagay ng napakabilis. Dagdag pa, ito ay sandali lamang. Alam ni Tyr na makukuha niya ang lahat ng mga item na ito sa maikling panahon. Ang Six Doors ay nahaharap sa kakulangan ng mga mahuhusay na tao. Kunin ang ilan sa kanila na mag-fix sa isang pader, at sila ay tapos na kaagad. Pagkatapos kumuha ng mga larawan para sa ebidensya, pinaalis ni Tyr ang Leafy Flight at ang kanyang grupo. Inalis din nila ang grupo ng mga security guard sa tirahan ni Bobby, sa kadahilan ng may inatake silang gate master. Ang naghihintay sa kanila ay ang pinakamahirap na parusa. Desidido si Tyr na pasiglahin ang Six Doors. Hindi siya debotong tao. Ang sino mang gumawa ng kasamaan ay mapaparusahan. Ang nangyari kaninang hapon ay isang casual na pagpapakita lamang ng kanyang kakayahan. Kung tutuusin, tiyak na may kaunting mga lalaki sa hanay ng Six Doors na mga mata ni Bobby left. Kaya, habang si Tyr ay gumagawa ng kanyang paglipat, may isang taong maingat na nag-abiso kay Bobby at sa iba pa. Kasabay nito, sa Phoenix Restaurant. Bilang ang pinakamarangyang 5-star restaurant sa Garza City, ang Phoenix Restaurant ay natural na kasing luwalhati ng isang royal palace. Ang hotel ay na-charter ngayon ni Master Hugh Quad para ipagdiwang ang kanyang ika-50 kaarawan. Ang mga staff ng Phoenix Restaurant ay nagpapagol mula umaga. Si Hugh ay ang underground emperor ng Garza City at East Province. Kung nasira ang kanyang birthday banquet, hindi na kailangang magpatuloy ang Phoenix Restaurant. Alas 4 ng hapon, napuno na ang paradahan sa labas ng kung ano-anong mag-agarang sasakyan. Maayos ang panahon, kaya bago ang birthday banquet, espesyal na inayos ni Hugh ang hotel na mag-set up ng buffet-style na banquet sa outdoor garden. Ang mga bisitang dumalo sa kanyang birthday reception ay maaaring libangin ang kanilang mga sarili doon upang magpalipis ng oras. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga tao ang naglalaro ng poker sa isang round table sa open-air garden. Ang mesa ay nakaupo sa 7 hanggang 8 tao. Ito ang mga taong malinaw na nagmula sa karangyan kahit saan tumingin. Mayroong isang malaking tumpok ng mga perang papel sa mesa, na lahat ay nasa 10,000 uri. Naglalaro sila ng 3-card poker. Sa pamamagitan lamang ng pag-ikot, ang pera na itinapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Isang lalaki na nakasuot ng puting suit at may nakasabit na toothpick sa kanyang bibig ay nakapikit sa kanyang mga baraha. Sa pagkakaroon ng magagandang kamay ngayon, nanalo na siya ng milyon-milyon. Ang mga pulang perang papel ay nakatambak sa kanyang harapan na parang miniature na bundok. Nakuha niya ang kanyang sarili ng isa pang straight flush sa round na ito. Siya ay labis na nagagalak na siya ay patuloy na naghahadges ng mas maraming pera sa bawat pagliko. Tinalo ng straight flush ng kamay niya ang straight ng kalaban. Nakatanggap siya ng 100,000. Ahaha, inaamin ko. Ang lalaki ay nasa ganoong katalinuhan na siya ay humagalpak sa malakas na tawa at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagwawalis ng malaking tambak ng pera sa mesa sa kanyang tagiliran. Kabanata 814. Maligayang kaarawan, Hugh Quad. Ang lalaking nasa tapat niya, na may straight beam. Siguradong maswerte ka ngayon, Master Left. Malamang na nanalo ka ng mahigit 1,000,000. Ahaha, nagse-celebrate kami ng birthday ni Old Man Quad. Nagkataon lang na nakatanggap ako ng butil ng kanyang magandang kapalaran. Ang ibang lalaki ay guffaw habang nire-reshuffle niya ang mga baraha. Halika, ituloy natin ang paglalaro. Kaunti lamang ang mga tao sa Garza City na nangahas na tawagin si Hugh Quad bilang Old Man Quad. At ang lalaking tinutukoy bilang Master Left ay isa sa kanila. Siya si Bobby Left, isa sa 8 principals of the Northern Six Doors. Nang malapit na siyang manalo ng malaki, isang balbas na lalaking nakasuot ng balahibo ang nagmamadali. Habang papalapit siya, ang mga nakapaligid sa kanya ay nagpaabot ng kanilang pagbati sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang Master Philip. Siya si Caleb Philip, isa sa 8 principals of Six Doors. Lumapit si Caleb kay Bobby at tinapik ang balikat nito. Pagkatapos ay tinakpan niya ang tenga ng huli para bumulong, "You have to stop playing, Brother Left." May nangyaring masama. Anong nangyari? Tumigil si Bobby sa paghawak ng mga baraha at nalilitong tumingin kay Caleb.
Doon tayo mag-usap, kinuha ni Caleb ang mga card mula sa kamay ni Bobby, inihagis ito sa mesa, at hinarap ang lahat ng naroroon, maaari kayong magpatuloy. Tapos, hinailan niya si Bobby sa tabi. Tatlo pang lalaki ang nakakulong sa isang gazebo sa sandaling iyon sina Ben Jaeger, Lapis Lacroix, at Yul. Ang tatlo rin ay mga prinsipyo ng Six Doors sa Hilaga. Kabilang sa 8 Principles of Six Doors, Chasing Wind, Zillion, at Pon ay nasa panig ni Tyr, habang ang 5 pa ay narito. Tina Bobby at Caleb ay tinahak ang daan ng tatlo. Masasabi ng una na may kakaiba sa kanilang malungkot na ekspresyon. Tanong niya, anong meron? Birthday ngayon ni Old Man Quad. Bakit ang haba ng mukha mo? Tumangala si Ben at sinabing, Kuya Aumalis, may nangyari sa bahay. May nangyaring. Ano? Wala ka bang natanggap na tawag? Tanong ni Caleb. Ang bagong gate master, si Tyr Summers, ay nagbigay ng utos na kunin ang mga record sa mga krimen ni Hugh Quad sa mga nakaraang taon. Siya rin ang nagpabalik-balik sa ating mga tahanan. Ano? Siya ay gumagalaw sa ating mga tahanan. Napaungol si Bobby. Inabot niya ang kanyang cellphone at nalaman nga na may ilang missed calls. Gayunpaman, nang muling i-dial niya ang mga numero, walang sumagot. Saan ba siya nakahanap ng lakas ng loob na kumilos ng walang kabuluhan? Nagmura si Bobby sa galit. Ang kanyang emosyon ay medyo nawala ng kontrol, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Hindi ka ba nag-e-exaggerate? Kahapon lang naupo si Tyr Summers, pero naglakas loob siyang salakayin ang mga tirahan natin ngayon. Anong klaseng biro yan? Sabi ni Bobby. Sumingit si Ben, hindi ito kasing seryoso ng paghalughog sa ating mga bahay at pagkumpiska sa ating ari-arian. Ngunit nagpadala sila ng mga tao sa ating mga bahay, Kuya Left. May mga problema ba? Dapat ba tayong bumalik ngayon para tingnan? Tingnan mo, umalaklak si Bobby. Inimbitahan tayo ng batang iyon sa kanyang handaan sa tanghali. Kung tama ang hula ko, wala sa 8 principles ang nagpakita, di ba? Siguradong naiinis siya at naiinis, kaya gusto niyang makuha ang atensyon namin. Pero hindi ako papayag, magkaroon ng kanyang hiling. Si Hugh Quad ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Medyo marami pa rin ang mga bagay na nangangailangan ng ating tulong. Hindi siya maaaring mawala ng mukha. Si Tyr Summers naman, kaya niyang aitos hanggang sa gusto niya. We'll have the opportunity to deal with him later. Tumango ang ibang mga prinsipyo. Masasabing tuluyan na nilang binaliwala ang kanilang bagong gate master na si Tyr. Sa kanilang mga mata, Tyr was a spoiled youngster na ang mga magulang ay mayaman at makapangyarihan at nagpunta dito upang pahinin ang kanilang mga kwalifikasyon. Ang nakababatang henerasyon ay dati nang alam ang mga patakaran. Kahit na dumating ang anak ni Andos Dragon na si Pendragon, alam niyang magbigay galang muna at magpakita ng tamang ugali bago subukang makipag-usap sa kanila. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang isa, hinding-hindi matatalo ng isa ang someone na may kalamangan sa home ground. Gayunpaman, pumasok si Tyr at hiniling na ang 8 principles ang magkusa na makipagkita sa kanya. Anong airs lang ang naisip niyang nilalagay niya? Naglakas loob pa siyang hanapin ang mga ari-arian nila. Hindi ba yun isang nakakasira na hakbang? Hindi man lang sineseryoso ni Bobby si Tyr. Wala sa kanila ang naniniwala na si Tyr ay maglalakas loob na magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Kaya, hindi sila umalis sa Phoenix Restaurant pagkatapos malaman ang balita. Pumalik si Bobby sa mesa ng sugal at nagpatuloy sa pagdomina. Pumunta si Caleb sa kabilang direksyon at niyakap ang isang magandang babae na may balingkinitang figure sa kanyang mga braso. Maaaring sabihin ng sino mang may matalinong mata na ang babae ay isang A-list na celebrity mula sa Hilaga. Kung walang pakialam si Bobby sa bagay na iyon, hindi rin maaabala ang ibang mga prinsipyo. Nagpatuloy ang lahat sa pagsasaya. Si Bobby ang pangunahing awtoridad sa 5 prinsipyo, ang nanguna sa lahat. Samantala, nang malapit nang magsimula ang piging ng kaarawan ni Hugh, isang malaking pagtitipon ng mga tao ang nagtipon sa hilagang-hilaga ng punong tanggapan ng Six Doors. Pinakilos ni Chasing Wind, Zillion, at Pon ang mga piling miyembro sa ilalim nila. May napakaraming tao na nakaitim na tonika na nakatayo sa harap ng isang field. Sila ay lumitaw na hindi pangkaraniwang at prestihiyoso. Ang 3 prinsipyo ay nagtipon ng halos 1,000 lalaki. Lumapit ang 3 kay Tyr at magalang na sinabi, Gate Master, naka-assemble na ang mga tauhan. Mangyaring payuhan. Natigilan si Tyr nang makita ang line-up sa harap niya.
Dahil hiniling lamang sa tatlo na tipunin ang kanilang mga pinagkakatiwalaang lalaki, hindi niya inaasahan na tatawag sila ng napakarami. "We don't need so many." Walang magawang ungol ni Tyr, pagkatapos ay sinabi, "The extras are free to go. Pumili ng tig-50 elite at sumama sa akin." Ang tatlo ay walang salita na nagkatitigan sa isa't isa pagkatapos ay pumili ng 50 sa kanilang pinakamalakas na lalaki. At sa gayon, mahigit 100 tao ang nagmaneho ng mahigit 30 luxury cars na pagmamayari ng Six Doors patungo sa Phoenix Restaurant. Alas 6 na ngayon ng gabi at opisyal na nagsimula ang ika-50 kaarawan ni Hugh Quad sa Phoenix Restaurant. Ang kahangahangang bulwagan ay puno ng aktibidad. Bilang underground emperor ng Garza City, ang ika-50 kaarawan ni Hugh ay natural na umakit ng maraming matataas na tao mula sa hilaga upang lumahok. Mayroong halos 50 elite na nakatalaga sa loob ng bulwagan, na lahat ay mga dignitaryo ng Garza City. Isang grand na multi-layered na cake ang inilagay sa ibabaw ng platform. At sa gitna ng entablado ay nakaupo ang isang lalaki na nakaberda, siya ay may isang parisukat na mukha at isang mataas na tulay ng ilong. Sa kabila ng isang pares ng salamin na naka-frame sa kanyang mukha, hindi nito naitago ang matinding liwanag sa kanyang mga mata. Ipinakita niya ang kalupitan sa loob at labas. Siya si Hugh Quad, ang underground emperor ng Garza City at East Province. May bahagyang pag-awang sa kanyang mga labi habang nakatitig sa bulwagan na puno ng mga pakikipagsapalaran. Natuwa siya. Para sa kanya, na bahagi ng underground world, ang napakaraming naabot hanggang sa puntong makapag-imbite siya ng napakaraming dignitaryo sa pagdiriwang ng kanyang ika-50 kaarawan, natural lang na matutuwa siya. Kabanata 815. Maaaring makulong si Master Quad. Nagbigay ng pagbati ang host sa entablado habang si Master Hugh Quad ay gumawa ng orasayon. Pagkatapos, ang mga pakikipagsapalaran ay dumating din upang ipaabot ang kanilang pagbati at mga regalo na inihanda ng maaga. Pinigyan nila siya ng alinmang regalo o regalong pera. Walang mas mababa sa 100,000 ang halaga ng regalo ng sinuman. Ang mga kontribusyon ay inalok sa halagang 188,288,000 at kahit hanggang 8.88 milyon. Halos 3 milyon ang ginastos ni Hugh para sa handaan. Gayunpaman, mula lamang sa regalong perang ipinagkaloob, nakatanggap na siya ng daan-daang milyon. Naghandog din ng mga regalo ang Six Doors Bobby Left. Ang mga regalong ibinigay nila ay hindi likas na mahalaga, ngunit dahil sa kanilang katayuan bilang mga prinsipyo ng Six Doors, anuman ang kanilang ibinigay ay isang malaking pagpapakita ng karangalan kay Hugh. Si Bobby, Hugh, at ang 4 na dakilang angkan ng East Province ay naging napakalapit sa nakalipas na 2 taon. Ito ay hindi lihim sa East Province. Kilala ni Hugh ang lahat sa Garza City, maging mga kriminal o tagapagpatupad ng batas. Isa itong masiglang eksena. At sa wakas, oras na para ihatid ni Hugh ang kanyang talumpati. Nagpapasalamat siya na makasama ang napakaraming kaibigan sa kanyang ika-50 kaarawan. Inaasahan din niya na ang lahat ay magpista at magpakasawa sa kaunting inumin sa nilalaman ng kanilang puso at magsaya sa kanilang sarili. Pagkatapos ng talumpati, kinuha ni Hugh ang kutsilyo at pinutol ang napakalaking cake sa tabi nito. Dahil dyan, umalangaw-ngaw ang buong eksena ng masigabong palakpakan. Gayunpaman, habang hinihiwa ni Hugh ang cake, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan, gaano kasigla. Sa kabila ng medyo malambot na boses, sapat pa rin itong nakakatusok sa atensyon ng lahat. Six Doors Northern Gate Master Tyr Somers ay nagtatanghal ng isang pares ng sterling silver shackles. Naway makulong si Master Hugh Quad. Natigilan ng lahat ng muling umalangaw-ngaw ang boses. Marami ang napalingon sa pinto. Iyon ay nang pumasok si Tyr Somers kasama ang Chasing Wind, Zillian, Pon, at ang iba pa na nakasunod. Sino ito? Bakit hindi ko nakita ang taong ito kanina? Yeah, I've also never seen him before in my life. What did he just say? He will present a pair of sterling silver shackles and send Master Hugh to prison. What kind of joke is that? Hindi ba yung mga custom-made na uniforme ng Six Doors na suot nila? At, hindi ba't ang mga tao sa likod niya ay si Chasing Wind at Zillian? Narinig kong may sinabi siya tungkol sa Northern Gate Master of Six Doors. Siya kaya. Naganap ang mga talakayan. Natigilan si Hugh, na nakatayo sa stage, habang si Bobby left at ang iba ay nakatayo sa hindi kalayuan. Malungkot ang mga ekspresyon nila. Naglakas loob talaga siyang pumunta dito.
Nakita na ni Bobby at ng iba pa ang impormasyon tungkol kay Tyr. Natural lang na alam nila kung sino siya. Ang nakakagulat ay ang Chasing Wind, Zillion, at Pon ay sumama kay Tyr. Paano hindi kinaugalian? Bagamat hindi payag ang tatlo na mapabilang sa kumpanya ng grupo ni Bobby, minamaliit nila ang mayayabang na spoiled na mga kabataan na pinaponte sa kanila ng General Headquarters. Luhikal lang na ipagpalagay na mas itatanggi nila si Tyr kaysa kay Bobby at sa iba pa. Pero ngayon, parang nirerespeto nila siya. Pumunta talaga dito ang mga ito para manggulo, bulalas ng mainit na ulo na si Ben Jaeger. Paakyatin na sana niya ang dalawang tenyente sa tabi niya para pigilan si Tyr at babalaan siya na huwag magulo. Gayunpaman, pinigilan ni Bobby si Ben gamit ang isang kamay. Ano ito kuya? Umirap si Bobby at nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi alam ni Tyr Summers kung ano ang mabuti para sa kanya. Hindi niya sinusunod ang ating mga patakaran. Gusto kong umakyat doon at bigyan siya ng isang piraso ng aking isip, galit na sabi ni Ben. Ngayon ang kaarawan ni Old Man Quad, ngunit Six Doors ay dumating dito upang guluhin ang mga bagay-bagay. Kung wala tayong gagawin, paano pa tayo makakaligtas dito sa hinaharap? Gayunpaman, napagtanto ni Bobby na may mali sa sitwasyon at umiling. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Bakit hindi? Hindi mo ba nakikita kung paano tinatrato ni Chasing Wind at ng iba pa si Tyr Summers? I think this man is not quite what he seems. Let's wait and see what he is up to, then we'll see what we can do. Medyo kakaiba talaga. Sumimangot si Caleb Philippe, nagkaroon ba ng pagbabago sa personalidad sina Chasing Wind at Zillion? Nagsalita si Bobby, nakarinig ako ng mga balita na ang Panginoon ay partikular na nakahanap ng isang makapangyarihang tao na pupunta rito, na nagsasabi na ito ay upang magtatag ng ilang mga pamantayan. Haha, siya. Nagpakita ng matinding paghamak sina Caleb at Ben. Yung batang halos hindi na nagbibinate. Huwag na tayong mag-conclude. Let's see what happens. Don't make any rash moves, utos ulit ni Bobby. Ang iba pang mga prinsipyo ay umiwas na kumilos ng pabigla-bigla at tumabi. Noon ay lumapit si Zillion, Pon, at ang iba pa kay Hugh, na nasa stage, sa pangunguna ni Tyr. Tinubukan ng mga bodyguard ni Hugh na sumugod para harangin sila. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip sina Zillion at Pon na ilabas ang mga baril na nakasampay sa kanilang mga baywang. Sa wakas ay napagtanto ni Hugh na ang mga nanghihimasok ay may masamang intensyon. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, pina-address niya ang kanyang mga bodyguard sa kanyang tabi. Si Tyr at ang kanyang mga kasama ay humakbang patungo sa entablado at sa wakas ay huminto sa paanan ng plataporma. Hugh Quad. Tyr flashed a wry smile Hugh's way as he called his name. Oo. Tunay na karapat-dapat si Hugh na maging underground emperor ng Garza City, at talagang isang taong nakayanan ang mga bagyo. Bagamat alam niyang nasa birthday bangay sila para manggulo, nanindigan siyang parang bato. Let me introduce myself. I am Tyr Summers, the newly appointed Northern Gate Master of Six Doors. Naku, matagal na kitang inaabangan, nakangiting sabi ni Hugh habang nakayuko kay Tyr. Para personal na dumalo si Gate Master Summers sa aking piging sa kaarawan, ang mapagpakumbabang pagtitipon na ito ay pinarangalan ng iyong magiliw na presensya. Isa rin itong malaking karangalan para sa akin. Kinikilig ako. Sinabi ni Tyr, hahaha, tingnan mo, Master Hugh. Sa palagay ko ay hindi ka na nakakasabay sa mga panahon. Kung hindi mo alam kung paano gamitin ang iyong mga salita, huwag mong gamitin ang mga ito. Anong ibig mong sabihin na matagal mo na akong inaabangan? Hindi mo dapat narinig ang pangalan ko noon pa. Bakit ka nagbibigay ng paggalang at pagkamangha? Anong uri ng katayuan ang mayroon ka, Master Hugh? Ikaw ang may huling say sa itaas at ibaba ng Garza City. Pinuno mo ako ng kaba. Halatang tumutulo ng paggalit ang pahayag ni Tyr. Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, marami sa siyawd ang sumimangot. Gayunpaman, bilang isang veterano, hindi ipinakita ni Hugh ang kanyang galit. Nanatiling nakaplaster ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil dumating na ang Gate Master Summers, mag-inuman tayong lahat. Halika, bigyan ng upuan ang Gate Master. Nasaan ang iyong konsiderasyon? May pumukaw agad sa atensyon at nagbakante ng mesa para kay Tyr at sa kanyang entourage. Kabanata 816. Hanapin sila. Gayunpaman, ngumiti si Tyr Summers at umiling, natatakot ako na hindi mo naiintindihan, Master Hugh.
Naupo ako sa opisina ngayon at gusto kong imbitahan ang aking 8 principals para sa isang get-together. Inihanda ko na ang lahat ngunit halos walang nagpakita. Noon, nagulat ako kung paanong ayaw makipagkita sa akin ng mga nasasakupan ko. Hindi ako makapaniwala sa pagiging walang galang nila. At pagkatapos, nalaman kong birthday mo pala, Master Hugh. Kaya pala nasa tabi mo sila. Mukhang nauuna ang reputasyon mo sa akin, Master Quad. Sa sinabi nito, inis ka ni Tyr ang kanyang paligid, agad na dumapo ang kanyang mga mata kay Bobby Left at sa kanyang grupo. Nandito na ang Gate Master. Hindi ka man lang ba marunong lumapit at makipagbati? Mga lalaki pa ba kayo ng 6 doors? Tigaw ni Zillian, diretsyong sinaway ang grupo ni Bobby sa harap ng lahat. Malungkot ang mga ekspresyon ni Bobby at ng kanyang mga kasama nang sa wakas ay lumapit sila kay Tyr pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Bati ni Bobby Left sa Gate Master. Pinati ni Ben Jaeger ang Gate Master. Maraming mga prinsipyo ang nagpapakita ng kanilang paggalang, ngunit masasabi ng lahat na ang grupong ito ng mga tao ay hindi sineseryoso si Tyr. Tumawa si Tyr pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya ng mataman kay Bobby. Agad na pinalamig ng kanyang tingin ang gulugad ni Bobby. Umakbang pasulong si Bobby at sinabi sa dissuasive ngunit nagbabantang tono, Gate Master Tyr, wala akong pakialam kung ano ang background mo, ngunit bilang isang kasamahan, kailangan kong paalalahanan ka na huwag gumawa ng gulo sa birthday banquet ni Master Quad. Wag mo siyang talunin. Oh, umabot ang labi ni Tyr sa isang Cheshire Green habang tinatapik ang balikat ni Bobby. Gusto kong makita sa sarili ko kung gaano kahusay si Hugh Quad na kahit ako, si Tyr Summers, ay hindi madaig siya. At saka, hindi ba ako ang superior mo, Bobby Left? Lumipat ang tingin ni Tyr kay Hugh matapos sabihin ang kanyang piraso. Ang kanyang boses ay hindi na nakakasundo habang siya ay nagpahayag, Master Quad, hindi ako narito para ipagdiwang ang iyong kaarawan, ngunit para imbestigahan ka. Ano? Hugh sa wakas buckled, tension up. Nagsimulang magpakita ang kabangisan sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Gate Master Summers? Hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Umalaklak si Tyr. May nakita akong kaso na may kinalaman kay Red Spider kahapon. At ang taong involved sa nasabing kaso ay walang iba kundi ikaw, Hugh Quad. So, I suspect you are affiliated with Red Spider. Tungkol sa kung ano ang Red Spider na ito, tama ba akong ipagpalagay na hindi ko na kailangang pumunta sa mga detalye? Ang sino man sa komunidad ng martial arts na maglakas loob na makipagnegosyo sa Red Spider sa loob ng mga hangganan ng jurisdiction ng 6 doors ay magiging matinding parusa. Ulang gagamba. Ang mga kalamnan sa mukha ni Hugh ay kumikibot ng husto. Gate Master Summers, talagang inilalagay mo ako sa lugar sa pamamagitan ng paglalagay ng ganoong akusasyon sa akin. Ako, si Hugh Quad, ay nagpapatakbo ng isang lehitimong negosyo. Paano ako nagkaroon ng pakikitungo sa Red Spider? Bakit hindi natin imbestigahan ang usapin? Mungkahi ni Tyr. Imbestigahan. Malungkot ang ekspresyon ni Hugh. Anong ibig mong sabihin, Gate Master Summers? It is my 50th birthday today, yet you came here to have me investigated. Do you have any idea who these people who came to attend my birthday banquet are? Nandito ka ba para manggulo? Napabuntong hininga si Tyr. Since when 6 doors have to arrange matters in according to your time? What? Do you think you can make me back down by using these dignitaries to scare me? Sa puntong ito, wala ng pasensya si Tyr na magingay. Gamit ang kanyang kamay, nagutos siya, lahat ng walang kinalaman kay Hugh Quad, lumabas kaagad. Ang mga kasama ng pamilya ni Hugh Quad ay dapat manatili sa kinaroroonan nila at tumulong sa 6 doors sa ating investigasyon. Nang sabihin ng pahayag na ito, nagkaroon ng kaguluhan, na maraming tao ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Gustong imbestigahan ng 6 doors ang isang kaso na kinasasangkutan ng Red Spiders, ngunit piniling gawin ito sa piging ng kaarawan ni Hugh. Anong klaseng biro ito? Gustuhin man nilang maglaro ng detective, hindi ba sila dumiretso sa tirahan ni Hugh? Bakit pumunta sa Phoenix Restaurant? Parang hindi kaya ni Hugh na dalhin dito ang mga pulang gagamba. Naghahanap ng away si Tyr. Malinaw na naghahanap siya ng away. Bagamat marami ang hindi nasisiyahan sa mga aksyon ni Tyr, hindi sila partikular na nag-aalala tungkol sa bagay na iyon. Walang handang tumayo at sumalungat sa 6 doors. Nabaluktot ang mukha ni Bobby Left sa isang pangit na grimace.
Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Tyr para saksakin ang isang bahay pukyutan sa kaibuturan nito. Baka magkaroon din siya ng away kay Hugh hanggang sa mamatay siya. Dahil dito, napahiya sila, na nasa sentro ng atensyon. I dare you. Ang mga general na nakapaligid kay Hugh ay galit na galit. Agad silang nagkukumpulan kay Tyr at sa kanyang entourage na nag-aapoy sa galit. Naglakas loob ka bang guluhin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Master Quad? Mukhang pagod ka na sa buhay. Isang napakalaki at mukhang mabangis na lalaki ang tumusok sa ilong ni Tyr at dumura, "You little, you're barely out of puberty yet you try to be a wannabe officer investigating a case. Who gave you the nerve?" Gayunpaman, nang matapos magsalita ang matipunong lalaki, nagpakawala siya ng parang baboy na tili. Hinawakan ni Tyr ang daliri niya at binasag iyon. Tinundan ito ng pagsipa ni Tyr sa tiyan ng isa pang lalaki. Hanapin sila. Patayin ang sinumang lumalaban, utos ni Tyr. Sa labas ng pinto, mahigit 100 ganap na armadong elite mula sa Six Doors ang sumugod na parang tidal wave. Napatulala si Hugh at ang iba pa. Si Tyr ay hindi gumagawa ng kakaiba sa kanila. Ito ang totoong deal. Bumilis ang tibok ng puso ni Bobby. Wala sa kanila ang umasa na isa publiko ito ni Tyr. Lahat ng irrelevant personnel, umalis agad. Yung mga miyembro ng pamilya ni Hugh Quad, tumayo para sa inspection. Nanguna sina Chasing Wind at Zillian at nagmarcha patungo kay Hugh at sa kanyang pamilya. Sa oras na ito, nangangati na kumilos ang mga tauhan ni Hugh, ngunit napatigil sila nang umuungol na si Hugh, "Tumayo kayong lahat at tanggapin ang inspection ni Gate Master Summer." Master Quad. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay natarante sa desisyon ngunit lahat sila ay pumila ng muli niyang tahol ang kanyang utos. Ang mga lalaki ay natural na hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa ilalim ng utos ni Hugh. Sila ay nakatayo sa isang hilera sa isang disiplinadong paraan. Tapos, nilingan ni Hugh si Tyr. "Gate Master Tyr, bibigyan kita ng mukha at papayagan kitang magsagawa ng inspection sa amin. Gayunpaman, hayaan mo akong magsalita ng tapat. Ako, si Hugh Quad, ay nagpapatakbo ng isang lehitimong negosyo. Talagang wala akong kaugnayan sa Red Spiders. Kung wala kang mahanap na pulang gagamba, kailangan mong bigyan ako ng masusing paliwanag pagdating ng panahon." Kabanata 817. Pangasiwaan ang kaso ng ganito. Tumawa si Tyr Summers at sinabing, "Fine, but if I manage to find anything, you Quad, need to give me a good explanation. As long as I find red spiders on any of your men, it's all on you. At saka, pinapunto ko ang mga tao sa bahay mo. Hindi ka makakaalis dito." Nanlamig ang mukha ni Hugh. Hindi niya akalain na si Tyr ay napakatapang na maglakas loob na ipadala ang kanyang mga tauhan sa tahanan ni Hugh. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa lahat ng mga taon na ito, nasangkot siya sa maraming mga ilegal na gawain at masasamang bagay, ngunit hindi siya sapat na walang alam upang magtago ng ebidensya ng mga krimeng iyon sa bahay. Kahit nabaligtarin ng mga tauhan ni Tyr ang kanyang bahay, hindi nag-alala si Hugh kung ano ang kanilang mahahanap. Kaya, sigurado siya sa sarili niya ngayon. Hindi nagtagal, pinauwi na ang lahat ng matataas na panauhin na dumalo sa piging. Tanging mga miyembro ng pamilya ang naiwan upang siyasatin ng Six Doors. Naiwan din ang grupo ni Bobby Left. Pagamat ang pangunahing target ni Tyr para sa paglalakbay na ito ay si Hugh, ang grupo ni Bobby ay pakay din ni Tyr. Mabilis na nagpatuloy ang inspection. Mahigit 12 mga executive ng pamilya Quad ang na-inspection ni Tyr. Gayunpaman, walang nakitang mga problema sa alinman sa kanila. Nang makita ni Hugh na walang resulta ang investigasyon ni Tyr, lalo siyang naging kampante. Kung ang piging na ito ay ginanap sa punong tanggapan ng kumpanya ni Hugh, marahil ay may mahahanap si Tyr at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, dahil ang piging ay ginanap sa Phoenix Restaurant, hindi magiging kakaiba ang mga tauhan ni Hugh na magdala ng isang bagay tulad ng Red Spiders sa kanila. Sa makatuwid, ang Six Doors ay nakatadhana na walang mahanap ngayon. Pinanliitan ni Hugh ng mata si Tyr, na nagpapahiwatig na tiwala siya sa paghahanap ng mali sa kanya. "Master Tyr, ngayon ay nakatakda kang bumalik na walang dala. I will definitely have someone report this matter to your headquarters. When the time comes, you have to give me an explanation." Kasabay nito, si Bobby at ang iba ay tumingin din kay Tyr ng masama. Natatawa sila sa galaw ni Tyr. Paano siya napili bilang gate master nila kung ito ang lawak ng kanyang kakayahan?
Maaari nilang nilalaro siya hanggang sa mamatay sa loob ng ilang minuto. Sa sandaling iyon, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan, ang tinig ni Chasing Wind ay tumunog, "Gate Master, may nakita akong pulang gagamba sa bulsa ng lalaking ito." Ano? Nang lumabas ang mga salitang iyon, natigilan ang lahat. Sandaling napatitig ang lahat sa direksyon ni Chasing Wind. Sa harap ng Chasing Wind ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng beige suit. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Chasing Wind, natulala. "Ikaw, anong sinabi mo?" Hawak ang isang pulang gagamba sa kanyang kamay, sumagot si Chasing Wind, "Ano ang sinabi ko? Sabi ko nakakita ako ng pulang gagamba sa iyong bulsa." "Dennis, anong nangyayari?" Agad na saway ni Hyo sa binata. Si Dennis Quad ay hindi isang ordinaryong tao, siya ang bunsong anak ni Hyo. Kung nakuha ng Six Doors ang isang red spider mula sa kanyang katawan, ang bagay na ito ay magiging isang malaking bagay. Si Dennis wore a fierce expression and replied, "Dad, wala akong tinago na red spider. This guy put it in my pocket. He's framing me." Galit na galit si Hugh. "Master Tier, ano ang ibig sabihin nito? Hindi gagawa ng ganyan ang mga tauhan ko. Tama ba, Chasing Wind?" Sagot ni Tier. Kinatok ni Chasing Wind ang noo ni Dennis at nagmura, "Anong sabi mo? Na-frame kita. Alam mo ba na ang paninirang puri sa isang Six Doors principal na tulad ko ay isang seryosong krimen? Mas mabigat na ang krimen mo. Ibaba mo siya." Agad na lumapit ang dalawang miyembro ng Six Doors at pinakoff si Dennis. Kasabay nito, nahanap din ni Zillian, Pon, at iba pa ang mga pulang gagamba sa maraming miyembro ng pamilya ni Hugh. Ganun din ang reaksyon ng mga lalaking iyon kay Dennis. Natarante sila noong una. Pagkatapos, sumigaw sila na inilagay ni Zillion at ng iba pang mga opisyal ang mga pulang gagamba sa kanilang mga bulsa. Biglang naging magulo ang eksena. Ang magkabilang panig ay nananatili sa kanilang mga argumento. Hindi malinaw kung sino ang tama at kung sino ang mali. Maya-maya lang, pumasok sa kwarto si Loki at ang isang grupo ng mga lalaki. Sa kanyang mga kamay ay isang bag ng red spiders. Lumapit siya sa tabi ni Tyr at sinabing, "Guro, na-recover namin ang mga pulang gagamba mula sa tahanan ni Hyo." Dagdag pa, mayroong maraming mga antek, mga pintura, at mga manuskrito, na marami sa mga ito ay naiulat na dati sa pulisya bilang ninakaw. Marami rin kaming nakitang buhok na babae sa loob ng kanyang tahanan. Ipinapadala namin ito sa lab para sa pagsusuri. Hinala namin na sangkot din si Hyo sa pang-aabuso sa babae. Tumango si Tyr. Sa puntong ito, si Hyo ay lumipad sa galit. Ang kanyang galit ay nag-alab na parang apoy. "Tyr, you are slandering me. Yung mga tao ang nagdala ng lahat ng iyan sa home ko, right?" Naiinis. Pagbibiro ni Tyr. Lumingon siya sa kanyang manlan at mahinahong idinagdag, "Ibaba mo silang lahat para sa akin. I want to see who one of you dares to take them." Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa ang grupo ni Bobby sa gilid at humakbang ng malaki patungo kay Tyr. Nagpatuloy si Bobby, "Gate Master, ang iyong paraan ng paghawak ng mga kaso ay talagang nakakapagbukas ng mata para sa amin. Ang Six Doors ay hindi humahawak ng mga kaso tulad ng ginagawa mo." Tumingin si Tyr kay Bobby at nagtanong, "What do you mean? You are planting evidence and framing them." Kapag nalaman ito ng headquarters, hindi mo lang mapapanatili ang posisyon mo bilang Gate Master, kundi ang headquarters ang maglalagay sa iyo sa paglilitis, ani Bobby. "So, sino sa mga mata mo ang nakakita na ako ang nagtanim ng ebidensya?" Tanong ni Tyr. Sa tabi niya, humakbang pasulong si Ben Jaeger at sinabing, "Tyr, stop your pretense. Halata naman, kayo ni Chasing Wind ang nagtanim ng ebidensya para i-frame si Master Quad. Kaya, payo ko sa iyo na mas magpigil. Huwag mong i-disgrace ang Six Doors natin dito." Biglang lumungkot ang mukha ni Tyr. Inabot niya at hinawakan ang kwelyo ni Ben. "Isa ka sa mga prinsipyo ng Six Doors, ngunit hindi mo man lang ako pinagkakatiwalaan, ang iyong pinuno ng departamento, ngunit pinili mong magtiwala sa isang boss ng underground world. Ben, right. You're unreliable as a principal of Six Doors." "Naku, pero nagsasabi lang ako ng totoo," pakli ni Ben. Sampal. Walang babala na sinampal ni Tyr ang mukha ni Ben. Ang malakas na puwersa ay nagpalipad sa kanya pabalik. Ang ganitong uri ng autoritarya na estilo ng paghawak ng mga bagay-bagay ay agad na nagpanginag sa lahat ng naruroon. "Hindi ko pa nga sinisimula na panagutin ka sa mga ginagawa mo, Chatterbox," sabi ni Tyr, nanginginig ang palso ng masama.
Si Ben, na nakalapag sa hapagkainan mula sa mabangis na sampal ni Tyr, ay bumangon muli sa walang pigil na galit. Tyr, huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang ikaw ang Gate Master. Tumayo siya, hindi nagdalawang isip na ilabas ang kutsilyong dala niya, at sinugod si Tyr. Ang isang labanan sa isang mapait na wakas ay hindi maiiwasan ngayon. Gayunpaman, bago pa makahakbang si Ben ng dalawang hakbang pasulong, biglang hinaila ni Tyr ang gun mula sa baywang ni Zillian sa tabi niya at tinutukan ng baril ang ulo ni Ben. Boom! Isang putok ang nagpaputok. Tumalsik ang dugo ni Ben nang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Natahimik ang karamihan. Napatulala ang lahat, pati sina Hugh at Bobby. Ang kanilang mga isip ay naging ganap na blanko. Kabanata 818. Nahuli si Hugh Quad. Pinatay ni Tyr Summers si Ben Jaeger, isa sa 8 Principles of Six Doors, nang walang pag-aalinlangan. He was outrageous. Ang mas hindi kapanipaniwala ay isang makapangyarihang manlalaban si Ben. Paano siya maaalis sa isang putok lang sa ulo ni Tyr? Ang mga reflexes ni Ben ay hindi maaaring maging ganoon kabagal, o marahil ay si Tyr ang kumilos ng napakabilis. Masyadong tumpak ang kanyang shooting skill, di ba? Ang Gate Masters ng Six Doors ay may karapatang pumatay muna at magulat sa ibang pagkakataon. Hinaranggan ni Ben Jaeger ang mga opisyal na tungkulin at hindi iginagalang ang Gate Master. Tinangkapan niyang patayin ang Gate Master. Dahil dito, may karapatan ang Gate Master na patayin siya kaagad. Pagkasabi nito, itinutok ni Tyr ang baril kay Bobby Left at idinagdag, gayon din, sa bahay ni Ben, nakakita ako ng maraming katibayan na ginagamit niya ang autoridad ng Six Doors para sa pansariling kapakanan. Kahit anong tingin mo dito, hindi ito isang paglabag, para ma-execute ko siya. So, Principal Bobby, may sasabihin ka ba ngayon? Nang muling pagmasdan ni Bobby ang bagong Gate Master na nasa harap niya, na nasa 20s pa lang, bigla niyang naramdaman na nakakatakot ang lalaking ito. Hindi ba siya isang spoiled na bata na ipinadala ng punong tanggapan na top management para pakinisin ang kanyang profile? Paano siya magkakaroon ng ganoong kalasag na paraan? Kung hindi iyon ang kaso, kung gayon sino siya? Habang pinag-iisipan ito ni Bobby at ng iba, mas napagtanto nila kung gaano mali ang kanilang naunang persepsyon. Nang mapanood si Ben na binaril ng bagong Gate Master, walang alinlangan si Bobby na kung tatanggihan niya ang kanyang bagong amo, siya ang susunod na babarilan. Ngayon, talagang hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos. Dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw niya. Hindi na. Nagmamadaling umiling si Bobby at walang malay na umatras. Kasabay nito, natulala rin si Hugh Quad at ang kanyang mga tauhan sa twist ng event. Ang lalaking iyon ay isang ganap na walang pakialam. Hindi siya namuhay ayon sa karaniwang mga patakaran. Sa simula, sinasadya ni Tyr na magtanim ng mga pulang gagamba sa mga tauhan ni Hugh. Naisip na nila na napakalabis na ng ugali, ngunit hindi nila inaasahan na iyon lang ang simula. Ngayon, direktang binaril ni Tyr ang isang prinsipyo ng Six Doors sa ulo. Kung patuloy nilang sawayin siya, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin ng guy na ito. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr at humiti. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Hugh at bumuga ng usok sa mukha niya. I'm newly appointed. Kaya nga, inimbitahan ko ang 8 principals sa isang handaan, pero hindi ako nirerespeto ng mga iyon. Sa halip, pumunta sila sa birthday party mo. Galit ako, kaya kailangan kong ilabas ito sa iyo. Master Hugh, right. Today, I want to pay my respect to you. So, I'll only arrest you alone and bring you to the Six Doors office for investigation. Do you have any opinions on this? Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Hugh ngunit hindi siya sumagot. Tumawa si Tyr. Walang sagot, so may opinion ka. Then, take them lahat sila. Nagmamadaling nagsalita si Hugh, Tyr, I'll go with you. Hindi natin pag-uusapan kung sino ang tama at kung sino ang mali sa bagay na ito ngayon. I will cooperate with you, I will go with you. Don't make things hard for ang aking pamilya at ang aking mga lalaki. Haha, then I will respect your choices. Cuff him and dalhin na siya. Sabi ni Tyr. Personal na humakbang sina Chasing Wind at Zillian para ilagay ang kadena kay Hugh. Tyr, please give me some face and let me walk out of here with dignidad, pakiusap ni Hugh. Tumawa si Tyr. Pagdating ko rito, sinabi ko na bibigyan kita ng isang pares ng purong pilak na kadena. Kaya, Master Quad,
sino sa tingin mo para makipag-ayos sa akin? Pagkasabi nun ay ayaw nang tumingin ni Tyr kay Hugh. Tumalikod siya at naglakad palabas ng Phoenix Restaurant. Sa labas, marami sa mga high society na bisita na dumating para sa piging ng kaarawan ni Hugh ay hindi pa umalis. Naghihintay sila sa labas para sa huling resulta ng kaganapan. Nang makita nila si Hugh na aktwal na naglalakad palabas ng hotel na nakagapos, muling sumiklab ang isang matinding debate sa gitna nila. Dahil ang pag-aalsa ng Holy Tiger mahigit 2 taon na ang nakalipas, ang reputasyon at katayuan ng Hilagang Six Doors sa komunidad ng martial arts ay bumagsak. Pagkatapos nito, ipinagkanulo ng 4 na angkan ang pamilya Yoder sa East Province. Ang dating first gentry ng East Province ay nalipol ng malubha. Ang insidente ay dapat na nasa ilalim ng jurisdiction ng Hilagang Six Doors. Ngunit sa huli, ang departamento ay walang ginawa tungkol dito. Hindi lang sila walang nagawa, nakipagsabuatan pa ang mga pangunahing prinsipyo ng Six Doors at kasabwatang 4 na angkan. Masasabing ang buong Hilagang Six Doors ay ganap na nabawasan bilang mga nagbibigay ng proteksyon sa mga angkan na ito. May mga chismis pa nga na matagal nang inabandona ng top management ang Northern Six Doors. Ngayon, ang departamento ng Hilaga ay hindi na isang representasyon ng mga awtoridad, pabayaan na isang representasyon ng hustisya. Kaya't ang hilagang pamayanan ng martial arts ay naging magulo sa nakalipas na 2 taon. Walang sino man ang nag-isip ng Hilagang Six Doors bilang sagisag ng hustisya sa mahabang panahon. Maraming tao ang nagsabi na ang Hilagang Six Doors ay patay na. Nagulat ang lahat na ngayong araw, nang ang bagong gate master ay katatapos pa lamang maupo, ang organisasyon ay gumawa ng napakatapang na bagay. Tinamantala nila ang kaarawan ni Hugh, ang underground emperor ng Garza City. Nagdala sila ng mga ahente sa kanyang birthday banquet at dinakip si Hugh. Mabilis at mapagpas siya ang paraan ng paggawa ng departamento. Alam ng lahat sa Hilagang martial arts community na si Hugh ang tagapagsalita ng 4 na dakilang angkan ng Eastern Province. Ang pag-uugali ni Tyr ay walang alinlangan na isang direktang deklarasyon ng digmaan laban sa 4 na dakilang angkan ng Eastern Province. Noong nakaraan, noong nariyan pa ang Holy Tiger, talagang walang pakialam ang Six Doors sa nasabing mga angkan. Ngunit habang ang kaluwalhatian ng organization ay humihina, sa kabaligtaran, ang 4 na angkan ay umunlad. Dahil sa sitwasyon, maraming tao ang hindi umaasa sa magiging resulta ng mga aksyon ni Tyr. Akala nila may death wish siya. Kahit na si Tyr na ngayon ang gate master ng Northern Six Doors, hindi siya mapoprotektahan ng kanyang pagkakakilanlan. Maging si Hugh ang 4 na great clan ng Eastern Province, sila ang mga Diyos sa distritong ito. Mayroon silang kapangyarihan at impluwensya, kasama ang hindi mabilang na mga mandirigma sa ilalim ng kanilang trabaho. Kahit na kailangan nilang igalang si Tyr sa ibabaw, sa likod ng mga eksena, maaari nilang alisin siya anumang minuto. Nang malaman ng ilang abala sa komunidad ng martial arts ang tungkol sa balita, nag-set up pa sila ng betting pool para sa mga tao na tumaya kung ilang araw makakaligtas si Tyr sa Garza City. Si Hugh ay isinakay sa isang bulletproof na kotse, pagkatapos ay dinala siya sa hilagang punong tanggapan ng Six Doors. Sa pinakaloob na selda ng punong tanggapan, hindi nakatanggap ng anumang espesyal na pagtrato si Hugh bilang underground emperor ng Garza City. Nakahawak sa parehong madilim at mamasa-masa na selda gaya ng iba, siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Bago ito, hindi lang isang beses pumunta si Hugh sa headquarters ng Six Doors dahil matalik niyang kaibigan si Bobby at iba pa. Noon, ang departamento ay walang gate master, at ang lahat ay napagdesisyonan ni Bobby at ng kanyang barkada. Kaya naman, sa tuwing pumupunta rito si Hugh, tinatrato siya na para bang dumating siya sa sarili niyang tahanan. Hindi niya akalain na balang araw ay magiging bilanggo siya rito, at sa espesyal na oras ng kanyang ika-50 kaarawan. Pinuksan ng dim incandescent lamp. Pumasok si Tyr sa pinto, humila ng stool sa gilid, at umupo sa tapat ni Hugh. Kabanata 819. Masamang sitwasyon. Na may malabong ngiti sa kanyang mukha, tinitigan ni Tyr Summers si Hugh Quad, na nakakulong sa loob ng selda ng bilangguan. Si Hugh ay nabuhay hanggang sa kanyang pangalan bilang kontrabida ng henerasyon. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi pa rin siya nagpakita ng kahit katiting na takot. Tila kumpiyansa siya at handa dahil naniniwala siyang mananatili lang siya sa selda ng pinakamaraming isang gabi. Bukas ng madaling araw, tiyak na magkukusa si Tyr na palayain siya. Simple lang ang dahilan. Hawak ni Hugh ang maraming card sa kanyang kamay.
Kinuha ni Tyr ang isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang isa at iniabot kay Hugh. Gusto mo ng isa? Nang hindi inabot ni Hugh para kunin iyon sa kanya, binawi ni Tyr ang kamay niya at pinasok ang sigarilyo sa bibig niya. I sort of forgot. Master Quad, you only smoke the best Cuban cigars. Malamang na minamaliit mo itong mga ordinaryong sigarilyo ko. Nag-spark ang lighter ng napakalaking apoy habang sinindihan ni Tyr ang sigarilyo. Tyr, huwag kang maging kampante. Paano kung tumaya tayo? Mayabang na sabi ni Hugh. Nagpakawala na ngam si Tyr. Tumingin siya kay Hugh at nagtanong, anong klaseng taya ang gusto mong gawin sa akin, Master Quad? Isang taya kung gaano katagal bago mo ako yayain na umalis dito. Sinabi ni Hugh na magtanong, sa halip na palayain, ibig sabihin ay hindi niya masyadong pinapahalagahan si Tyr. Naisip pa niya na kapag gusto na siyang palabasin ni Tyr ay magalang niyang hilingin kay Hugh na umalis sa kulungan. Kung hindi sapat ang ugali ni Tyr, ipapahiya pa siya ni Hugh. Tumawa si Tyr. Master Quad, bakit ang tiwala mo sa sarili mo? Nakakita ako ng red spider sa anak mo at sa bahay mo. Not to mention, nagawa mo na ang lahat ng uri ng bagay sa paglipas ng mga taon. Nag-organize ako ng file, at lahat ng uri ng ebidensya ay nasa proseso din ng pag-iipon. Master Quad, sa tingin mo ba ay aalis ka pa rito? Naiinis na sabi ni Hugh, Tyr, hindi mo na ako kailangang takutin. Hindi mo ako matatakot. Kung matalino ka, hindi ka maglalaro ng apoy. Sa nakikita mong napakabata mo, dapat ka ring maging pangalawang henerasyong miyembro ng punong tanggapan ng Six Doors. Pinaponte ka ng iyong ama upang pakinisin ang iyong profile. Dapat mong sundin ang halimbawa ng iba pang mga miyembro ng pangalawang henerasyon. Manatili ka lang isang disiplinado at mapayapang paraan para sa isang sandali. Bakit kailangan mong pumasok sa sitwasyong ito ngayon? Hindi ka ba natatakot na hindi ka makakauwi? Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Tyr. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay ay agad na nagkurba sa isang magandang parabola at tuluyang tumama sa mukha ni Hugh. Pagamat upos lang ng sigarilyo, gumamit si Tyr ng matinding puwersa para barilin ito mula sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, namulaklak ang apoy sa mukha ni Hugh. Napahiyaw siya at napaatras ng ilang hakbang. Master Quad, tinatakot mo ba ako? Madilim na tanong ni Tyr. Tinakpin ni Hugh ang mukha gamit ang kamay at tumawa ng malakas. Tyr, pagsisisihan mo ito. Panghihinayang. Tumayo si Tyr at lumapit sa selda. Iniunat niya ang kamay sa bakal na bakod at hinayla si Hugh. Ako, Tyr, ginagawa ko ang lahat pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang bago. Kaya, wala akong salitang pagsisisi sa aking diksyonaryo. Hugh, huwag mong isipin na dahil nasa likod mo ang 4 na dakilang angkan, hindi ako maglalakas loob na hawakan ka. Mauna ka nang bumaba, susunod ang 4 na dakilang angkan. Maya-maya, may magbabalik ng utang mo sa pamilya Yoder para sa kanila. Ang pamilya Yoder. Marahas na nanginig ang puso ni Hugh. Hindi niya inaasahan na babanggitin ni Tyr ang pamilya Yoder sa sandaling ito. Mula nang ipagkanulo ng 4 na dakilang angkan ang pamilya Yoder at lipulin ng mahigit 1 taon na ang nakalipas, walang alinlangang naging bawal ang pamilya sa East Province. Dahil ang 4 na dakilang angkan ay walang matibay na dahilan upang salakayin ang pamilya Yoder, ang kanilang pagpuksa ay itinuturing na pagtataksil. Sa makatuwid, hindi nagustuhan ng mga angkan ang sinumang nagbabanggit sa pamilya Yoder, na walang alinlangan na naging kanilang mga peklat. Kaya, sa mahabang panahon, walang sino man sa East Province ang nangahas na banggitin ang pamilya Yoder. Gayunpaman, si Tyr, isang lalaking nasa Garza City lamang ng 2 araw, ay talagang binanggit ang pamilya ng biglaan. Sino siya? Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa pamilya Yoder? Tanong ni Hugh. Sa wakas, hindi na mapanatili ni Hugh ang kanyang kalmado gaya ng ginawa niya sa beginning. Naramdaman niya na ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Mukhang naghanda itong si Tyr. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr para sa kanyang sarili at sinabing, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay gusto kong maunawaan mo ang isang bagay. Naisip mo ba ang karma? Laging kasalanan. Pumabalik sa isip mo. Pagkasabi ng mga katagang iyon, tumayo si Tyr mula sa stool. Tumalikod siya at naglakad palabas ng dimsel. Hugh, huwag kang mangarap na makaalis. I want you to die, not to mention the 4 clans. Kahit sino ay hindi ka mailigtas.
Samantala, sa loob ng bulwagan ng kanyang bilya, nakaupo si Bobby sa sopa na may hawak na tabako. Sa tabi niya ay nakaupo sina Lapis Lacroix, Yul, at Caleb Philippe. Dumating si Tyr at ang kanyang mga ahente upang hanapin ang kanyang bilya sa maghapon. Wala silang kinuha, at nagutos pa si Tyr na maibalik sa orihinal nitong estado ang pader na sinabog niya. Matapos itong muling itayo, walang makikitang senyales ng pinsala. Matapos ang pagpatay kay Ben Jaeger ni Tyr kanina, dinala na ngayon ang kanyang katawan sa crematorium. Inutusan ni Tyr si Chae Seung-wind at Po na bawiin at isama ang mga puwersa ni Ben mula sa Hilagang Six Doors. Si Ben ay itinuring na ganap na mapahamak sa pagkakataong ito. Mapurol ang atmosphere sa villa, puno na ng upos ng sigarilyo ang ashtray sa coffee table, parang isang upos lang ng sigarilyo ang aidedagdag sa ibabaw ng tambak ay magreresulta sa pagbagsak nito. Masama ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Yul at bumantong hininga. This time, mukhang seryoso ang headquarters. Seryoso. Kinagat ni Caleb ang kanyang mga ngipin. Seryoso na para magpadala ng 20-something-year-old na batang lalaki. Tilapis lang sa apat ang hindi naninigarilyo. Habang nilalasap niya ang malakas na amoy ng nikotina sa loob ng silid, naiinis siya rito. Huwag mong maliitin ang 20-something-year-old na batang iyon. Bumalik sa Phoenix Restaurant, hawak niya ang buong lugar sa ilalim ng kanyang kontrol. At saka, pinatay niya kaagad si Ben. This guy is not that simple. Ben was careless, ani Caleb na nagngangalit ang mga ngipin. Matagal ko na siyang pinapakaunti ng inom. Hindi siya nakinig. Kung hindi lang siya lasing, hindi siya mapupuril ni Tyr ng baril. Si Bobby na hindi pa nagsasalita ay biglang nanliit ang mata at tumingin kay Caleb. Aniya, so? Sa tingin mo kaya natama ng shot ni Tyr si Ben ay dahil marami siyang alak sa handaan, at ang alak ay nagpabagal sa kanyang reaksyon. Hindi ba? Tanong ni Caleb. Humisi si Bobby at umiling. Mukhang hindi. Hindi talaga. Ano? Hindi pa talaga nagsisimula ang salusalo. Hindi pa gaanong umiinom si Ben noon, at alam na alam ko na ang kapasidad niya sa pag-inom. Mukhang hindi siya lasing. Kabanata 820. Eagleman. So ano? Sa puntong ito ng pag-uusap, lahat sila ay hindi maiwasang maging mas solemna. Isang nakakatakot na haka-haka ang dumating sa kanila. Siguro, kahit matino si Ben, hindi niya maiiwasan ang putok na iyon mula kay Tyr. Hindi namin maaaring alisin ang posibilidad. Si Bobby Left ay huminga ng tabako sa kanyang kamay. Maaaring mukhang bata si Tyr, pero iba talaga siya sa mga spoiled brats na ipinadala noon ng headquarters. I can feel the aura emanating from his body. He is not ordinary man. At saka, tiningnan ko ang balita ng paghuli ni Tyr sa Holy Tiger 2 months ago. Totoo naman. Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng matinding panginginig ng puso ng tatlo. Ang matter ng paghuli sa banal na tigre ay ginawa mismo ni Tyr, hindi ng iba. Oo. Paano ito posible? Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Ang Holy Tiger ay dating kanilang direktang supervisor. Alam na alam nila kung gaano siya kalakas. Kung talagang kaya ni Tyr Summers na hulihin ang Holy Tiger, nangangahulugan ito na mas potent ang binatang ito na nasa 20s kaysa sa dating superior nila. Ito ay talagang mahirap paniwalaan. Yung Tyr, ano ba talaga ang background niya? Sabi ni Bobby, his background is not exactly important. What's important is what we should do now. Q-Quad was captured. Kung tama ang hula ko, hindi siya makakalabas. Umiling si Caleb Philippe. Imposible yon. I don't believe that Tyr can really trap him. Patuloy niya, may kaguluhan sa buong underground world ng East Province ngayon. Kung hindi pa kakawalan ni Tyr si Hugh ngayong gabi, I can guarantee na bukas ng madaling araw, may ilang libong lalaki mula sa underground world ng East Province na nakapalibot sa hilagang punong tanggapan ng Six Doors. Napabuntong hininga si Bobby. So ano? Tumayo siya at nagpatuloy, hindi na natin concern si Hugh. Dapat nating alalahanin ang ating sarili. Pagkasabi nito, itinuro ni Bobby ang isang pader at ipinaliwanag, na basag ang pader na iyon. Ang aming mga bahay ay nakuhanan ng larawan para sa ebidensya. Marami sa mga naunang ginawa natin sa East Province ay hindi lihim. Kapag nagpa siya si Tyr na imbestigahan tayo, magiging madali para sa kanya na mahanap ang ebidensya. Kuya Bobby, natatakot ka ba sa Tyr na yan? Tanong ng tatlo pa. Umiling si Bobby at nilinaw, I'm not afraid, I'm just careful.
Si Ben ang pinatay niya, and now Chae Seung-win and Zillian are busy taking over Ben's forces. It is not a bad thing for us. Natigilan silang tatlo. Paano kaya? Bobby spelled it out for them. Ang nangyari kay Ben ay binili tayo ng oras. Kung hindi, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Natarante si Caleb at ang iba pa. Maya-maya lang ay narinig nilang pumalakpak si Bobby. Agad namang pumasok ang isang grupo ng mga lalaki mula sa labas. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na may puting buhok. Simpleng damit lang ang suot niya, pero kasing talas ng eagle ang mga mata niya. Sa likod niya ay 7 o 8 lalaki na nakasuot ng itim. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng makapangyarihang aura. Agila. Nang makita nila ang matanda, nagliwanag ang mga mata ni Caleb at ng iba pa. Kilala nilang lahat ang matanda. Dahil sa palayaw na Eagleman, siya ay isang makapangyarihang mandirigma mula sa pamilya Hansen, isa sa 4 na dakilang angkan ng East Province. Kabilang sa mga mandirigmang tinanggap ng pamilya Hansen, ang Eagleman ay nirerango sa nangungunang 3. Hindi lamang iyon, ang Eagleman ay may grupo ng mga elite sa ilalim ng kanyang utos. Lahat ng mga elite ay kilalang super warrior sa martial arts community ng East Province. Ang koponan ay kilala rin bilang isang malakas na makina ng pagpatay ng pamilya Hansen. Ang pamilya Hansen ay may matibay na pamana bilang isa sa 4 na dakilang angkan sa East Province. Bilang karagdagan sa tropa ng Eagleman, mayroong isa pang makapangyarihang pangkat ng mga mandirigma at super fighter na ang kapangyarihang panlaban ay maaaring may rank sa nangungunang 10 sa loob ng mga komunidad ng martial arts sa Hilaga. Ang lahat ng mga militanteng kapangyarihang ito ay pinagsama ang humubog sa kasalukuyang kalagayan ng magsasaka ng Hansen sa Hilaga. Dahil si Hugh ang tagapagsalita ng 4 na dakilang angkan, tiyak na ikinaalarma siya ng mga angkan nang mahuli siya ni Tyr. Sa pagkakasunod-sunod ng pagrarango, ang 4 na dakilang angkan ay binubuo ng pamilya Mills, ang pamilyang Foster, ang pamilyang Hawkins, at ang pamilyang Hansen. Sa isang kahulugan, ang mga pamilyang Hawkins at Hansen ay ang mga alipors ng unang 2 pamilya. Ang 2 pamilyang iyon ang nagsagawa ng trabaho sa nakalipas na 2 taon. Samantala, ang 2 pang pamilya ay nagtatago sa likuran at nagtatrabaho sa mas makabuluhang negosyo. Kaya naman, dahil sa insidente, natural na kumilos ang pamilya Hansen para hawakan ang usapin. Nang makitang pumasok sa silid si Eagleman mula sa pamilya Hansen, medyo nahulaan ni Caleb at ng iba pa kung ano ang susunod nilang gagawin. Ilang sandali pa ay naging seryoso ang bawat isa sa kanila. "Hello, Eagleman, please have a seat." Tumango si Eagleman at umupo sa sofa. "Pinadala ako dito ni Master para tumulong. Kung may utos si Sir, magtanong ka lang." Para kay Bobby at sa iba pang prinsipyo ng Six Doors, iginagalang pa rin sila ng 4 na dakilang angkan sa mababaw na antas. Tumango si Bobby at sinabing, "I have to trouble you later, Eagleman." Kasunod nito, tumingin si Bobby kay Caleb at sa iba pang katabi niya at idinagdag, "Simple lang ang plano ko. Papatayin natin si Tyr ngayong gabi." Kahit na tinanong ni Caleb at ng iba pa ang plano ni Bobby sa sandaling pumasok si Eagleman, nang marinig talaga nila ang mga salita mula sa bibig ni Bobby, medyo nabigla pa rin sila. Pagkatapos ng lahat, ang planong ito ng pagpatay sa Gate Master ay medyo nakakawalang respeto. Sa sandaling ginawa ang hakbang, wala nang babalikan. Kumunat ang noo ni Bobby nang mapansin niyang hindi nagsasalita si Caleb at iba pa. "Ano? Natatakot ba kayo?" Nagkatinginan ng tatlo at saglit na hindi alam ang isasagot. Sinabi ni Bobby, "Kung hindi natin gagawin ito ngayong gabi, wala na tayong isa pang pagkakataon. Nakita mo na lahat ang paraan ni Tyr ngayon. Si Hugh ay napahamak ngayon, at napakaraming ebidensya sa mga kamay ni Tyr. Kung gusto niya imbestigahan mo kami, tapos na kami. Kung tama ang hula ko, kapag natapos na si Tyr kay Hugh, susunod na tayo. Huwag mong maliitin ang batang ito. Hindi ako sigurado sa 4 na angkan, ngunit hindi niya tayo kakampi." "Kuya Bobby, bakit mo sinasabi?" tanong ni Caleb. Napangiti ng mapait si Bobby. "You guys should know what Chae Seung-win, Zillian, and Pon. Gaano na ba katagal si Tyr? It took less than a day para silang tatlo ay sumunod sa utos niya. Hindi ganoon ang lalaking katulad niya. Simple lang. Ngayong gabi, kapag umalis sina Zillian at Chae Seung-win para sakupin ang puwersa ni Ben, iyon ang pinakamagandang timing para patayin natin si Tyr." Pagamat medyo nabigla ang tatlo, hindi sila nagdalawang isip, lahat sila ay malinaw na batid sa kabigatan ng bagay na ito.
Kung mananatiling buhay si Tyr, sila ang magdurusa.